Ito ang kwento ni Melody Polan Bruno. Napatay si Melody noong September 2019 habang nagbabakasyon sa Australia. Pinatay siya sa pamamagitan ng pagsakal ng isang lalaki na nagngangalang Rian Ross Toyer, 33 years old, mula sa Wagga Wagga, Australia. Ang krimen na ito ay nangyari ilang linggo bago ang flight ni Melody pabalik ng Pilipinas. Si Melody Polan Bruno ay tubo Surigao del Sur, 25 years old, at nagsisimula pa lang siyang bumuo ng kanyang mga pangarap sa buhay. Mahirap ang buhay sa probinsya at pagsasaka lamang ang kinabubuhay ng kanyang pamilya. Siya ay isang typical na probinsyana, mahilig sa mangga, mahilig sa ice candy, mahilig sa music, at higit sa lahat sa mga beauty contest. Ang kalimitan nilang hobby ay ang pagpapractice na sumagot sa mga beauty pageant questions, na parang kasali talaga siya sa isang beauty pageant. At dahil na rin sa pangarap niya para sa kanyang pamilya at sa hirap ng buhay, naglakas loob si Melody na lumuwas ng Maynila. At doon ay makipagsapalaran at maghanap ng trabaho. At dahil likas na maabilidad at madiskarte sa buhay, di rin nagtagal ay nakahanap siya ng trabaho. Ito ay ang isang maging call center agent sa Makati. Sobrang saya ni Melody. Ito na ang umpisa sa pagbuo niya ng mga pangarap sa buhay. Determinado si Melody na mabigyan ng maayos na tahanan ang kanyang pamilya. At dahil nga sa kanyang kinikita sa call center ay nakakapag-abot siya sa kanyang pamilya. Natutulungan pa nga niya ang kanyang mga kapatid sa mga gastusin at unti-unting nakakapag-ipon para maipaayos ang kanilang bahay sa probinsya. At kahit medyo busy sa trabaho ay hindi pa rin nakakalimutan ni Melody ang kanyang hilig, ang beauty pageants. At isa ito sa mga sagot ni Melody nung siya'y sumali sa isang beauty pageant. I want to send a message that our industry celebrates diversity and equality, that we, LGBT, can also excel in this industry. Napakakinaw ng buhay ni Melody sa Maynila. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga tagumpay na ito, ramdam ni Melody na may kulang sa kanyang buhay. Gusto rin niyang maranasan na magmahal at mamahalin siya. Tanggap kung ano siya. Ang hanap niya ay isang lalaki na siseryosohin siya at yung hindi siya lolokohin o paglalaruan. Isang foreigner na matatanggap ang kanyang buong pagkatao. At dahil sa kanyang mga pangarap na ito ay nag-join si Melody sa mga international online dating sites. At hindi nga nagtagal ay nakilala niya si Andy. Si Andy ay mula sa Wagga Wagga, isang lungsod sa New South Wales sa Australia. Maayos naman ang kanilang relasyon at tanggap siya ni Andy. 2 beses pa nga bumisita sa Pilipinas si Andy para makita at makasama niya si Melody. Sobrang saya ni Melody dahil isa-isa nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Maayos na trabaho, natutulungan niya ang kanyang pamilya, at eto na nga si Andy, tanggap siya at mahal na mahal siya. Mag-iisang taon na rin ang kanilang relasyon at nagdesisyon si Andy na pupuntahin na Australia si Melody at makapagbakasyon doon ng 3 linggo. August 2019, lumipad papuntang Australia si Melody. At napagkasunduan nila na sa farmhouse ni Andy mag-i-stay si Melody. Namasyal sila sa iba't ibang lugar sa Australia, sa Sydney at sa snowfields. Ngunit mabilis natapos ang 3 linggo at inihatid na nga ni Andy si Melody sa airport. Ngunit parang may iba. Ramdam ni Andy na parang may iba kay Melody. Kung ikukumpara sa mga una nilang pagkikita, ay aminado si Andy na may nagbago sa kanila. Inamin din niya na nung mga nakaraang linggo may mga hindi sila pagkakaintindihan, pero malakas ang kutob niya na may nag-iba talaga kay Melody. Gumaan pa nga ang pakiramdam niya nang sa wakas ay naihatid na niya sa airport si Melody. Ngunit ang hindi niya alam, ito na pala ang kanilang huling pagkikita. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagchat-chat nila at ang buong akala ni Andy ay bumalik na sa Pilipinas si Melody. Lumipas ang ilang linggo, may kumatok sa pintuan ni Andy at sinabi na wala na daw si Melody. At ito daw ay pumanaw na sa Wagga Base Hospital. Gulat na gulat si Andy at hindi niya alam ang gagawin. Paano nangyari yun? Di ba nakauwi na sa Pilipinas ang kanyang nobya? Anong nangyari? Ngunit ang hindi alam ni Andy ay hindi pala sumakay ng eroplano si Melody. May iba siyang plano. Bumalik pala ito ng Sydney at nagpunta pa nga siya sa Queensland. At pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Melody sa Wagga para makipagkita sa isang lalaki na nakilala din niya sa parehong dating site kung saan niya nakilala si Andy.
Ang lalaking iyon ay si Rian Toyer, isang corporal sa Air Force na nagtatrabaho sa isang Royal Australian Air Force Base. 3 linggo pa lang pala nang magkakilala at magka-chat si Melody at Rian. Nagkasundo ang dalawa na magkikita sila at doon tutuloy sa unit ni Rian. At ang mga susunod na pangyayari ay ayon sa mga salaysay na dininig ng korte. Tanghali bago mamatay si Melody ay may pagtatalo na naganap sa kanila ni Rian. At dahil sa kanilang di pagkakaintindihan, ay pinalayas di umano ni Rian si Melody. Pagkatapos noon ay pumunta si Rian sa isang local pub malapit sa kanyang bahay. Ngunit nang bumalik si Rian sa unit niya bandang alas 5, ay doon natagpuan niya ulit si Melody. Naroon pa rin pala si Melody, nag-usap sila at nagkamati naman sila. Sabay pa nga silang pumunta sa isa na namang pub malapit sa unit ni Rian. Bandang alas 9, bumalik sila ng unit ni Rian. Tinuloy nila ang kanilang pag-iinuman sa loob ng unit hanggang nakatulog na sila. Nung nagising sila umaga na, nagtalik ang dalawa. At sa kanilang pagtatalik ay bigla na lang daw sinakal ni Rian si Melody. At ayon sa mga salaysay sa korte, ito raw ay normal na gawain ni Melody. Tuwing nagtatalik daw sila ay nilalagay raw ni Melody ang mga kamay ni Rian sa kanyang leeg. At ayon pa sa salaysay ni Rian ay hindi naman daw nila napag-uusapan yun. Pero ang madalas na ginagawa nila ay tatapahin daw siya ni Melody kapag gusto na niyang luwagan ang pagkakasakal sa kanya ni Rian. Pero sa huli daw nilang pagtatalik niyon ay hindi daw siya tinapik ni Melody. Agad na tumawag ng 000 si Rian o 911, mga bandang alas 8 ng umaga. Nasa bahay na ni Rian ang mga responders at sini-CPR na si Melody, pero hindi na siya humihinga. Namatay si Melody sa ospital kinabukasan. Umattend si Andy sa lahat ng trial court appearances ni Rian, para naman daw kahit papaano may witness ang kampo ni Melody. At habang pinapakinggan ni Andy ang mga salaysay sa korte, ay hindi siya mapahali na tila may mali. Ayon sa kanya, hindi ganoon ang behavior ni Melody sa kanya. Kailanman ay hindi nagpasakal si Melody o naman nakapareho sa kanya tuwing sila'y nagtatalik. Na parang hindi talaga si Melody ang tao na dinidescribe ni Rian sa korte. At pagkatapos ng mga pagdinig na ito, binigyan ng intensive correction order si Rian ng korte. Na ang ibig sabihin ay hindi kailangang makulong ni Rian. Ngunit na pag-isip-isip ng judge, nagkamali siya ng parusa kay Rian. Kaya naman sinintensyahan muli si Rian ng 22 months na pagkakakulong with non-parole period of 12 months. Humingi din naman ng paumanhin ng judge dahil sa unang pagkakamali sa hatol kay Rian. Ngunit hindi matanggap ni Andy ang resulta ng kaso ni Melody. Alam niyang may mali sa mga salaysay sa korte at nalaman niya na tama siya. May mga ebidensya pala na hindi pinakita sa korte. Ito ang mga pangyayari na naganap 3 oras bago mamatay si Melody. Lahat ng pangyayari ay nakarecord sa cellphone ni Melody. Nung gabi iyon, bago mamatay si Melody, ay maririnig na nag-uusap pa sila ni Rian tungkol sa isang voucher. Pasado alas 7, may nag-message gamit ang cellphone ni Melody na nagsasabing, sa experience ni Andy kay Melody, never na nagmura si Melody. At may isa pang malaswang message ang isinend sa isa sa mga kaibigan ni Melody sa Pilipinas. Mga bandang 10:30 to 11:30 ng gabing iyon, may mga text sa pagitan ni Melody at ng kanyang kapatid na si Jay. Sabi sa mga mensahe, si Melody ay maruming tao at siya ay may HIV. Ilang beses din daw nag-video call ang messenger ni Melody. Ngunit ang may hawak ay isang lalaki. Nakita daw ng kapatid niya na lasing si Melody. Nakita niya rin daw na tila re-raping ng lalaki si Melody. Paulit-ulit daw na sumigaw ang lalaki. At nakita nila na hindi na gumagalaw si Melody sa kama. Nang makita nila sa TV ang balita tungkol kay Melody, ay kinonfirm nila na ito nga ang lalaking ka-video call nila sa cellphone ni Melody. Ayon sa mga responders ng araw na tumawag si Rian ng 000, wala raw itong saplot nung dumating sila at hindi rin nila matanong ng maayos si Rian dahil nasa panic mode daw ito at hindi siya makausap ng matino. Ayon sa mga paramedics, wala din umanong ebidensya na sinipr ni Rian si Melody at ayon sa kanila, nakadamit daw si Melody nang dumating sila. Lahat ng ito ay hindi na ilagda bilang ebidensya. Isa sa mga paramedics na tumulong mag-CPR kay Melody ang nagsalaysay na hiyaw raw ng hiyaw si Rian. At napansin nila na ang isang ngipin raw ni Melody ay tila matatanggal na at may trauma o parang sugat sa gilagid ni Melody. Nang madala sa ospital si Melody ay nag-note ang doktor na tumingin sa kanya na may mga pasa si Melody sa leeg. Meron din siyang 7 cm na latay sa kanyang likod.
Ngunit sa autopsy ni Melody ay wala ang mga notes na ito ng doktor at nurse na sumuri sa kanya. Ang autopsy ni Melody ay hindi kinonsidera ng korte. Muli nahatulan ng 22 months na pagkakakulong with non-parole period of 12 months si Rian. Maraming mga ebidensya ang hindi naisama sa investigasyon. Maraming dagdag bawas. Kaya ang tanong, tama ba ang hatol sa Salarino si Rian? Dahil sa pangyayaring ito, marami ang nagsasabi na justice isn't served. Nalaman ng nanay ni Melody ang nangyari sa kanya 3 araw pagkatapos nitong mamatay sa Australia. Sobrang nakakabigla para sa pamilya ni Melody ang pangyayari. Sobrang hirap tanggapin na wala na si Melody, ang kanyang anak na punong-puno ng pangarap sa buhay. At kailanman hindi nakalimot tumulong sa kanyang pamilya. Napakasakit nito para sa kanyang ina. Ayon sa kanyang pamilya, napakababa ng sintensya kay Rian. Tila ba parang walang namatay? Sabi pa nga ng nanay ni Melody, kung hindi siguro siya nagpunta ng Australia ay buhay pa sana siya. Masaya pa rin siguro siya kahit na mahirap sila. Kung lahat kaya ng ebidensya ay kinonsidera habang nililitis ang kaso ni Melody, sa palagay niyo iba kaya ang naging resulta ng kaso? O nangyari ba ito dahil transgender si Melody at ito ay isang Pilipino? Nakakalungkot lang na ganito ang naging resulta ng kaso niya. Sabi nga ng nanay niya, di ba, parang walang namatay. Kung sumakay kaya siya ng eroplano nung inihatid siya ni Andy sa airport, buhay pa rin siguro siya hanggang ngayon. Maaaring sila pa rin ni Andy o kaya naman baka ngayon citizen na siya ng Australia kung nagtuloy-tuloy ang relasyon nila ni Andy. Mukha namang mabait si Andy. Nang simula pa lang noon ay siya naman talagang hanap ni Melody. Ngunit ang daming sana, daming paano. At masasabi natin, talagang nasa huli ang pagsisisi. Sa lahat ng mga transgender na nakikinig sa atin, naway maging aral ito para sa inyo. Alam naman nating lahat na wala kayong ibang nais kundi makahanap ng tao na totoo magmamahal sa inyo. Ngunit, paalala lang na lagi tayong mag-iingat sa mga taong hindi pa natin masyadong kilala, lalo na sa mga taong nakikilala natin online.